Mga kapatid sa pananampalataya, kakaunti lang po ang mga nag-uutos ng mabuti. Mga nagdadakwa, mga nagpaparating ng kabutihan, at lalong higit na kakaunti po ang mga nagbabawal ng masama. Kapag po lalong kakaunti ang nag-uutos ng kabutihan at mas higit na kakaunti ang nagbabawal ng kasamaan, darating po yung parusa ng Allah. Ipalayo nawa tayo ng Allah. Nabanggit mismo sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'rufi wa latanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma ta'adunahu fala yastajibu lakum." Mga kapatid sa pananampalataya, ito po yung babala kapag hinintuan na natin ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Malapit-lapit na pagkahulugan. Sumpa man sa kanya. Sumumpa mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Panginoong Allah. Sumpa man sa kanya na ang aking kaluluwa ay nasa kaniyang kamay. So, ibig sabihin, sumpa man sa Allah. Alinman sa ipag-utos ninyo ang mabuti at ipagbawal ang masama, o ipapadala sa inyo ng Allah ang kaparusahan mula sa Kanya, pagkatapos ay tatawagan ninyo siya, ngunit hindi niya kayo tutugunan. Allahu Akbar. So, ito po yung panahon na mapanganib. Kapag po pinanonood lang natin ang mungkar, at isa sa malalaking mungkar po na hindi natin nararamdaman dahil nakasanayan na, ibinebenta na, pinopromote na, kinagawian, nakasanayan, nakakapasok na sa ating mga tahanan, sa ating mga cellphone, sa ating mga tablet, mga laptop. Nakasanayan, hindi ka na nandidiri, wala nang impact sa iyo. Ang tindi ng kasalanan na ito ay walang iba kundi ang musika at kantahan. Isa ito sa malalaking mungkar na kasalukuyan po naging nakasanayan ng mga Muslim. Musika sa CD, sa DVD, sa laptop, sa tablet, sa cellphone, sa YouTube, sa Google, sa karaoke, at kung saan-saan pa. Mga kapatid sa pananampalataya, mayroon ka bang makikita ng Muslim na ipinagbabawal niya ang musika sa publiko? Ngunit kapag pribado, hindi makatulog ng walang earphone, pampatulog ang musika at kantahan. Allahu Akbar. Ito po ang isang sakit ng ating lipunan na kinakailangan bigyan natin ng diin. Ano ang hukom ng mga Islamic religious scholars tungkol sa musika at kantahan? Mga kapatid sa pananampalataya, kaya tayo tinawag ng Allah na the best nation, pinaka-the best na ummah na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan dahil itinuturo natin ang kabutihan at ipinagbabawal natin ang kasamaan at nananampalataya tayo sa Allah. Chapter 3 verse 110, Quranul Karim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kayo ang pinaka-the best na mga tao na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Itinuturo ninyo ang al-ma'ruf, kabutihan, at ibinagbabawal ninyo ang al-munkar, kasamaan, at kayo ay nananampalataya sa Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay obligado ng bawat Muslim. Hindi lang obligasyon ng mga dai, ng mga duat. Obligasyon ito ng lahat ng kamusliman.
ito po ang ating ipaparating po sa inyo na mga rulings ng mga scholars. Medyo maanghang ang dating, medyo maragsa, ngunit po kayo magagalit. Bato-bato sa langit, walang magagalit, trabaho lang po. Wala tayong personal na sino man or anumang grupong pinatatamaan, trabaho lang. Dahil doon sa binasa natin na aya, kayo ang pinaka-the best. Iniuutos niyo ang mabuti, ipinagbabawal niyo ang masama, at nananampalataya kayo sa Allah. Ibig sabihin, trabaho lang, walang personalan. Ngayon, kapatid, sa pananampalataya, kahit saang lugar, nakaka-penetrate na itong cancer na ito, lason sa kamalayan ng mga Muslim. Nakaka-penetrate hindi lang sa bahay, nakaka-penetrate mismo sa kamalayan at kalooban, damdamin mismo ng kamusliman. Nakakapasok na ito. Halos lahat ng kabataan, hindi lahat, ngunit halos lahat ng kabataan ay mahilig sa musika at kantahan, pati na mga katandaan na huhumaling na rin sa musika at kantahan. Anong resulta? Ito po ay nagbibigay ng moral corruption sa sambayanan. Ngayon, ano po ang rulings ng mga scholars? Nais natin bigyan ng diin bago natin basahin ang rulings. Na ang khutbah natin ngayon ay hindi po ito rulings ni Salim Gimba. Minsan kasi pagkatapos ng khutbah, sasabihin ng tao, nagbigay na naman ng fatwa si Salim Gimba. Hindi po nagbibigay ng fatwa si Salim Gimba. Ang trabaho lang namin, iparating sa inyo ang mga fatwa, mga rulings ng mga Islamic religious scholars na kilala sa buong mundo. Ibig sabihin na ang khutbah na ito kasangkapan lamang para maiparating sa inyo. Hindi po kami ang nagbibigay ng ruling, aming binabasa saan nanggaling ang ruling, sino ang may credit, sino ang ulama, saan matatagpuan, kompleto na referensya. Ang ating khutbah ngayon, saan nanggaling? Nagbigay po ng hukum Sheikh Ibn Uthaymin, nawa kahabagan siya ng Allah. Matatagpuan, Fatawa Islamiyya, Volume 4, pages number 428-429 for your complete reference. Ano po ang hukom tungkol sa musika at kantahan? Pakinggan niyo mabuti. Kapag ang mga elemento na ito na ating iisa-isahin ay taglay ng pinakikinggan mong musika at kantahan, ano po ang ruling ng Islam? Ibig sabihin, i-identify nating mabuti. Hindi naman lahat ng musika at kantahan ay haram. I-identify nating maigi ano-ano yaong mga kantahan at musika na binigyan nila ng hatol. So, bumanggit ng ilan na mga elemento. Number 1 na elemento. Kapag po iyang pinakikinggan mo na awitin, kantahan, musika, ay naglalaman, nagtataglay ng pag-aanyaya sa mga tao papunta sa kawalang hiyaan, ano ang hatol ng Islam? Linawin natin, ano ba yung kawalang hiyaan? Kailangan lagi natin i-identify mabuti, i-define natin mabuti, ililinaw natin para hindi mo nalilito ang sambayanan. Ano ba yung kawalang hiyaan na tinutukoy? Kapag po ang pinakikinggan mong awitin ay ganito ang mga lyrics, ganito ang mga wordings, halimbawa, malapit-lapit, more or less. Alam mo, dear, huwag mo nang intindihin ang sasabihin ng mga tao. Huwag mo nang isipin ano ang sasabihin ng mundo. Ang mahalaga, minamahal mo ako at minamahal kita. Ang mahalaga, nag-iibigan tayo, wala tayong pakialam. Kahit nakakahiya, huwag kang mahiya, huwag mo ikahiya. Ang mahalaga, nag-iibigan tayo. Kapag ganyan at iba pa ang laman ng pinakikinggan mong awitin, ano po ang hatol ng mga Islamic religious scholars? So, ibig sabihin, in-identify natin mabuti yung mga elemento. Bago natin basahin yung hatol, dumako muna tayo sa number 2 na elemento. Pangalawang elemento ng pinakikinggan mo. Katulad po ng CD, DVD, video. Hindi
naman lahat ng pinanonood mo haram. Ang pinanonood mo dakwa ang laman. Ang pinanonood mo na video ay ang laman ay dakwa. So, hindi po iyong kasangkapan ang tinutukoy, kundi ano ang laman ng kasangkapan. So, ito ina-identify nating mabuti sa inyo para po maging malinaw. Number 2 na elemento. Kapag ang pinakikinggan mong awitin, musika, kantahan ay nagtataglay ng tinatawag na moral corruption. Ano bang ibig sabihin ng corruption? Kabulukan. Ano bang ibig sabihin ng moralidad? The distinction between what is right and what is wrong, what is good and what is evil, ang kaibahan ng ano ang masama sa mabuti, ang kaibahan ng anong tama at mali, yan ang ibig sabihin ng moralidad. Ngayon, ano ibig sabihin ng moral corruption? Kabulukan ng moralidad, hindi mo na nakikilala, hindi mo na alam ano ang tama at mabuti, ang sinusunod mo, ang mahalaga sa iyo, hindi ang takot sa Allah, ang sinusunod mo, hindi ang pagsunod sa kalooban ng Allah, ang sinusunod mo, ano ang tibok ng puso mo. Masama or mabuti? Mga lunya, hindi mga lunya, mag-adultery, hindi mag-adultery, ang mahalaga, minamahal mo siya, minamahal ka niya, pag-ibig na bulag. Kapag iyan ang laman ng pinakikinggan mong awitin, ano po ang hatol ng Islam? Number 3, na nilalaman ng musika at kantahan na iyong pinakikinggan. Kapag po yung pinakikinggan mo ng musika at kantahan ay nagtataglay ng mga paglabag sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagbabawal ng Allah ang zina, adultery. Ipinagbabawal ng Allah ang illicit affairs, bawal na relasyon. Ipinagbabawal ng Allah ang boyfriend-girlfriend relations. At dahilan sa pakikinig mo ng mga awitin na iyan na tumatagot sa iyong dibdib, pumapasok sa iyong isipan, at ikaw ay nalalaso ng kamalayan mo at ang umuusbong sa iyo unti-unti. Hindi po yan katulad ng sili. Pag kinagat mo, anghang kaagad. Ang musika at kantahan po, naririnig mo yung boses ng pagkaganda-gandang boses ng lalaki, pagkaganda-gandang boses ng babae, napaka-romantiko ng kanyang boses, at nahahatak, natatangay ang iyong kalooban nang hindi mo namamalayan paano ka nilalason ng matamis na salita, matamis na awitin. Ganito siya kamapanganib. Hindi sa katulad ng sili na pag kinagat mo, naramdaman mo kagad ang hang. Ito po ay unti-unti na paraan ng matamis na salita, matamis na boses. Hindi mo namamalayan na ang pinakikinggan mo, hinahatak ka sa paglabag sa mga gawain na ipinagbabawal ng Allah. So dahilan dyan po sa mga awitin na yan na i-inlove ka. Bumabalik sa iyong 20 years ago, 30 years ago, magkahawak sa luneta. Isang iglap, kapag narinig mo yung temsong mo, isang iglap, bumabalik sa harapan mo yung eksena ng mga nakaraan. At kapag paulit-ulit na iyong naririnig ang mga awitin na nandoon ng mga sensual desires, the tendency is, kung magkaroon ka ng another chance to do it, you will do it again. Dahil nalason ang iyong utak. Kapag ang awitin na iyong pinakikinggan, naglalaman ng tinatawag na paglabag sa mga ipinagbabawal ng Allah, ano po ang hatol ng mga Islamic religious scholars? Mamaya natin babasahin yung hatol. Iniisa-isa muna natin yung mga elemento. Number 4, kapag yung pinakikinggan mong awitin, sapagkat ini-identify natin mabuti, kinakailangan clear cut. Kapag sinabi mong haram yan, i-clear mong maigi. Bakit haram? So, ina-identify natin isa-isa yung mga elemento. Number 4, kapag ang pinakikinggan mong awitin, mga kantahan, ay naglalaman ng pagpapalaganap, pagpapasiwalat, pagpapakalat ng immoralidad sa pagitan ng lalaki at ng babae, ano po ang hatol ng Islam? So, ito po ay naririnig natin para-parati. Kapag pinakikinggan mo yung lyrics ng mga awitin na iyan, ikaw ay tila baga na i-inlove muli. Ikaw ay bumabata muli. Bumabalik ang iyong 20 years ago. Bumabalik ang 30 years ago nung ikaw ay high school pa lamang. Bumabalik ang eksena ng iyong kabataan. Allahu Akbar. Bumabalik ang eksena ng mga eksena ng zina.
Number 5 na laman. Kahit 6 lang. Huwag natin damihan masyado. 6 lang na nabanggit sa Fatawa Islamiyah Volume 4 ni Sheikh Ibn Uthaymin, kahabagan nawa siya ng Allah. Number 5. Kapag yung pinakikinggan mong kantahan, awitin, musika ay naglalaman ng mga malalaswa na salita, mahahalay na salita, mga salitang hindi matanggap ng iyong kalooban ng dissenting tao, at laganap yan, ano po ang hatol ng Islam? Then last, number 6. Kapag yung pinakikinggan mong awitin ay naglalaman ng flirting of men, flirting of women, kapag tinranslate mo sa Tagalog yung flirting, napaka-brutal na salita. Kaya huwag natin i-translate sa Tagalog. Kapag i-translate mo sa Tagalog yan, napaka-brutal ang dating. Englishin na lang natin. Kapag si lalaki nakikipag-flirt kay babae, or ang awitin na pinakikinggan mo, si lalaki nakikipag-flirt kay babae, si babae nakikipag-flirt sa lalaki, tandaan ninyo, tingnan ninyo ang musical industry. Iisa ang kanilang formula na ginagamit. Triangle love affair. Si lalaki na in love kay babae, kaso may asawa na si babae. Si babae na in love kay lalaki, kaso may asawa na si lalaki. Ang inilalarawan ng kanta, ibinibida ang damdamin ni lalaki kay babae, ibinibida ang damdamin ni babae kay lalaki. Ang pinopromote ang kanilang damdamin, hindi pinopromote ang damdamin ng mag-asawa, ang pinopromote ang damdamin ng mga adulterous. At ito po ang mabenta. Binibida ang haram. At unti-unti pumapasok sa kamalayan ng kabataang Muslim, kasama ang katandaang Muslim. Hindi mo nararamdaman dahil ang tamis ng salita, ang ganda-ganda ng boses, hindi mo nararamdaman ang kanyang epekto sa iyo pagdating ng panahon na nadidevelop sa iyo ang pagiging bida ng gawaing adultery. Si lalaki nakipag-flirt kay babae, itong pinakalaman ng pinakikinggan mo. Si babae nakikipag-flirt kay lalaki, ito napapakinggan mo. Ano pa ang hatol ng Islam? Ulitin natin. Para po sa mga hindi nakapakinig kanina sa umpisa. Hindi po si Salim Gimba ang nagbibigay ng hatol. Hindi po si Salim Gimba ang nagbibigay ng fatwa. Nililinaw natin mabuti sa ating mga khutbah, sa ating mga lecture. Hindi natin inaangkin ng credit. Itong ruling na ito ay mula sa Fatawa Islamiyah Volume 4 ni Sheikh Ibn Uthaymin, nawa kahabagan siya ng Allah, pages number 428, 429, for your complete reference. Ano ang kanyang hatol? Ito po, basahin natin ang kanyang ruling. Nang sa gayon maging malinaw po sa atin, ano ang ruling? Allahu Akbar. Number 1, sa kanyang ruling, itong mga bagay na ito, ang pagbebenta, ang pagbibili, ang pakikinig, ang panunood sa mga materialis na ito na naglalaman ng elementong ating inisa-isa ay haram. Napakalinaw, haram. Anong ibig sabihin ng haram? Kapag ginagawa mo, nagkakasala ka, kapag hinatulan ng mga scholar na ito ay haram, batay sa Quran, batay sa authentic na hadith, kapag hinatulan na ito ay haram, habang ginagawa mo, habang nakikinig ka, habang pampatulog mo, habang nagbebenta ka, habang bumibili ka, habang ito ay iyong ipinamimigay, ipinangregalo, ikaw ay nagkakasala, may naghihintay sa iyo sa impyernong apoy. Yan ang ibig sabihin ng haram. Mga kapatid sa pananampalataya, tandaan natin na ang musika at kantahan ay instrumento ni Satanas para iligaw ang tao. Tulad ng sinabi natin, kapag ang Muslim ignorante, walang kaalam-alam, sasabihin niya, ano ang masama? Pakinggan mo ang lyrics. Pagmamahalan, pag-iibigan, masama bang magmahal? Masama bang umibig? Allahu Akbar! Ang pag-ibig na hindi nakabase sa kaalaman, hahatakin ka sa impyernong apoy.
Kinakailangan ang pag-ibig ay nakabase sa kaalaman sa ano ang haram at ano ang halal, nakabase sa Quran, nakabase sa Sunnah. Dahil kapag ikaw sinusunod mo ang tibok ng puso mo nang hindi mo alam ano ang tama at mali, hahatakin ka ni Iblis, hahatakin ka ni Satan, kakasangkapanin niya ang iyong damdamin at ang ganda ng awitin upang ikaw iligaw ng landas. Bilang katibayan na instrumento ni Satan ang musika at kantahan nang hindi namamalaya ng mga tao, lalo na ng mga Muslim. Chapter 31 verse 6 Quranul Karim. Wa minan nasi may yastari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha hujwa ulaika lahum adhabun muhin. Malapit-lapit na pagkahulugan. At mula sa sangkatauhan ay may bumibili ng libangang pananalita. Sa ibang translation, walang kapararakang pananalita. Dito sa translation na ginagamit natin, libangang pananalita. Lahwal hadith. At mula sa mga tao o mula sa sangkatauhan ay bumibili ng libangang pananalita upang iligaw ang iba sa landas ng Allah nang walang kaalaman. At kanyang itinuturing itong landas ng Allah, ibig sabihin Islam, at kanyang itinuturing ito ng may panunuya, pinagtatawanan, sila yaong mga magtatamo ng kahiyahiya na kaparusahan. Lahat po ng pinakamalalaking ulama, kasamang mga sahaba, scholar ng mga sahaba, Ibn Mas'ud radiyallahu an, ang kanilang tafsir dito sa binasa natin, lahwal hadith, walang kapararakang usapan, walang kapararakang kwentuhan. Ang kanilang tafsir dito ay musika at kantahan. Napakalinaw. Mismo si Ibn Mas'ud ay ang kanyang tafsir, ang tinutukoy rito niya ay musika at kantahan. Ibig sabihin haram ang musika at kantahan. Si Ibn Mas'ud mismo, nakasama niya, nakita niya, nayakap niya, nasaksihan niya ang revelasyon dumarating kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang siya kasama sa mga sahaba, siya mismo scholar ng mga sahaba. Sinong pakikinggan natin? Scholar ngayon or scholar mismo na nakasaksi sa pagdating ng revelasyon? Paano ba dumating ang revelasyon na ito? Ito pong revelasyon na ito ay ganito ang eksena. Paano dumating? Kasalukuyan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangangampanya sa publiko. Maraming tao ipinaparating ang Islam, nagdadakwa. At ang mga Quraysh, para sirain ang kanyang da'wa, sinusundan siya. Kung saan siya nanggaling, saan siya dumaan, saan siya nanggaling at dinawahan niya, pupuntahan naman ng mga Quraysh. Dala-dala nila ang mga mang-aawit, dala-dala nila ang mga inupahan ng mga mang-aawit, mga manunula. Nang sa gayon, sirain anong dala-dala ni Muhammad. Nang sa gayon, sirain at pagtawanan ang dala-dala ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng matatamis na salita, sa pamamagitan ng mga pang-aalaska, pang-uuyam na salita ng mga taong ito. At bumaba ang revelasyon na ito. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang kinausap, naka-address kay Satanas, na ang mga kagamitan ng musika ay instrumento ni Satanas. Chapter 17 verse 64. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, inuutusan niya, sabi niya kay Satanas, sige, udyukan mo. Sinong kaya mong udyukan? Sa pamagitan ng iyong tinig. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. At iyong udyukan, ibig sabihin, akitin mo sila sa walang kabuluhan. Akitin mo sila sa pagkaligaw. At iyong udyukan ang sino mang iyong makakayanan sa kanila sa pamamagitan ng iyong tinig. Ang mga Islamic religious scholars, ang kanilang tafsir sa aya na ito, the sound of music and singing ay satanic. Isa sa malalaking scholar, mismo si Mujahid, nawa kahabagan siya ng Allah, ay nagsabi na ang sound of Satan, music and singing. Mga kapatid sa pananampalataya, Allahu Akbar. Ito ay napakalinaw, linaw na kinakailangan maintindihan natin ng mga Muslim. Ito pong ating binasa sa inyo, kinakailangan maintindihan ito ng bawat isa sa atin
nang sa gayon po, ang bawat isa sa atin ay huwag nangangapa. Ulitin natin ang ruling. Ang bumili, ang magtenda, napakarami ng Muslim na ito ang paninda. Magtawbat na kayo at hintuan na yan. Ang bumili at magtenda at makinig at manood sa mga awitin at kantahan na naglalaman ng 6 na elemento na ating binigkas sa taas ay haram. Kapatid sa pananampalataya, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan na itutupok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag po ikaw ay hindi nakapagtawat. So, sino man ang gumagawa nito? Yang cellphone mo na punong-puno ng inipon mo na collection ng mga awitin, mga kantahan, mga awitin, musika, burahin mo na at magtawbat ka. Yang laptop mo, yang tablet mo na punong-puno ng collection ng mga awitin, na naglalaman ng mga elemento na ito, burahin mo na. At ikaw na nagbebenta, ikaw na nasa computer mo, idina-download mo sa mga customer mo, magtawbat ka na. Hintuan mo na. Allahu Akbar. Dahil yung pera na kinita mo ayon sa hatol ay haram na kwarta. Darating tayo dyan mamaya. Mga kapatid sa pananampalataya, walang personalan. Trabaho lang po. Bakit haram? Bakit ito haram? Ulitin natin yung sinabi natin sa itaas. Bakit haram? Ang pinakikinggan mo, it talks about illicit love affairs. Ang pinakikinggan mo ay ang kanyang ibinibida, ang kanyang ipinupunla sa kamalayan mo, ibinibida sa iyong kamalayan ay ang tungkol sa bawal na relasyon. It promotes sensual desires, pinalalago niya sa iyong kamalayan ang mga pagnanasa sa laman, relasyong bawal. At high-tech na ngayon. Mayroon ng graphics. Habang kumakanta, nakikita mo sa video yung kanilang halikan, detalyadong paglalarawan ng adultery. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ay haram. Number 2. Ruling number 2. So inuulit natin ha. Hindi po tayo nagbibigay ng ruling ha. Ipinaparating natin sa inyo ang ruling ng mga scholars. Dahil hindi lahat ng Muslim mayroong access to Islamic research. Paano makakarating sa inyo kung walang magpaparating sa inyo? Number 2. Ang pinakamahalaga po, ayon sa ruling ni Bembas, hindi mo dadagdagan, hindi mo babawasan, hindi mo aangkinin ng credit. Sasabihin mo saan galing at sasabihin mo saan ang reference, saan mo kinuha, saan ang source. Yan ang importante. Para kung mayroong mag-double check, i-double check mo. Fatawa Islamia, volume 4, page 428, 429, double check mo itong ating tinatalakay. Sino mang mayroong Fatawa Islamia? 8 volumes na yan. Ruling number 2. Pera na kinita mo sa pagbebenta ng mga awitin at kantahan na naglalaman ng 6 na elemento na iyan. Dinidiinan po natin, naglalaman ng 6 na elemento na ating tinalakay. Ano ang hatol ng Islam? Sino nagbigay ng hatol? Si Sheikh Ibn Uthaymin muli, source natin Fatawa Islamia volume 4, ganun din po 428, 429, paki-double check. Ayon sa kanyang ruling, ang pera, ang kayamanan na ipon mo, hindi pwedeng pang Hajj. Hindi pwedeng pang sadaka, hindi pwedeng pang bili ng pagkain, dahil kapag ibinili mo ng pagkain 40 days and 40 nights, hindi tatanggapin ang iyong mga dua, ang iyong mga sala, ang iyong mga ibada, dahil ang pera na iyan ay pera na haram. Sasabihin ng mama, bro, ang sakit naman. Paano naging haram? Hindi po masakit. Hindi tuwento-wento na walang batayan. Hadith mismo nagsabi. Hadith. Kapag pinaharam ng Allah ang isang bagay, haram din ang kanyang halaga. Inna Allah idha harrama shay'an, harrama thamanahu. Katotohanan, kapag pinaharam ng Allah ang isang bagay, pinaharam din niya ang presyo, halaga, pinagbintahan, kinita mula rito. Allahu Akbar. Therefore, kapatid sa pananampalataya,
magtaubat ka na, hintuan mo na yan, baguhin mo ng negosyo mo, magbenta ka na lang ng bangus, kangkong, magbenta ka na lang sa palengke ng pako or whatever. Huwag na pagbenta ng mga awitin, kantahan na naglalaman ng 6 na elemento na iyan dahil ikatutupok mo sa apoy. May panahon pa para magtaubat. Huwag mo hintayin si malakal maut. Ruling number 3. 3 lang po. Huwag natin habaan sapagkat ito ay khutbah. Hindi ito lecture na pwede natin gawin 2 oras. Khutbah. 3 lang. Number 3. Ruling number 3. Ano ang hukom? Mayroon kang building or mayroon kang tindahan, mayroon kang shop, mayroon kang paupahan at ang umuupa, ang kanilang paninda ay ang mga paninda ng mga musika at kantahan na ang laman, ang taglay ay ang elementong nabanggit natin. Anong hukom ng Islam? Nagbigay ng hukom Sheikh Ibn Uthaymin uli. Fatawa Islamiyah, volume 4, page 429. Ano ang kanyang ruling? Ang kinita mo na salapi mula sa pagpapaupa ng paupahan mong ginagamit kinakasangkapan sa gawain na kapuot-puot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay haram na kwarta. Sasabihin mo, bro, mukhang hindi makatarungan. Hindi naman ako nagbebenta. Hindi naman ako sumasali. Bakit pati ako? Bakit pati yung kwarta ko haram? Subukan mo. Magpaupa ng apartment mo na ang umuupa gagawin nilang factory ng shabu. Sa tingin mo, hindi ka imbestigahan ng pulis? Ikaw may-ari? Ha? Nakikita mo araw-araw ginagawa ang shabu sa bahay mo ay hindi ka imbestigahan ng pulis. Nakikita mo araw at gabi na ang ibinibenta sa iyong paupahan ay mga paninda ng musika at kantahan na naglalaman ng 6 na ating tinalakay ng mga masasakit na laman na sisira, lalason sa kamalayan ng kamusliman. Pagkatapos sasabihin mo hindi ka damay. Saan ang katibayan mo? Nadamay ka. Chapter 5 verse 2 Quranul Karim. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, nadamay ka. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Malapit-lapit na pakahulugan. At huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag at katakutan ninyo ang Allah. Ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. That is your cooperation. Yan ang pakikipagtulungan mo sa gawain ng mungkar na pinauupahan mo ang iyong building. May mga lugar ng kamusliman na pinauupahan nila sa ganitong klase mga business. Kapatid, sa pananampalataya, magtawad ka. At paalisin mo yung mga renter mo kung ayaw nilang baguhin ang kanilang business. Sabihin mo sa kanila, hindi ito magiging sanhi, umitsa ng ikatutupok mo sa apoy. Ulitin natin mga kapatid sa pananampalataya, walang personalan. Trabaho lang po. Na ituro ang kabutihan, obligasyon, at ipagbawal ang kasamaan, obligasyon. Pag hinintuan natin ang pagtuturo ng kabutihan, pag hinintuan natin ang pagbabawal ng kasamaan, darating. Sabi nung hadith na binasa natin sa taas, darating ang parusa ng Allah. Ipalayo natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginampanan natin yung ating tungkulin. Gantimpalaan nawa tayo ng Allah sa ating mga pagsusumikap. Mga kapatid sa pananampalataya, ito pong ating tinalakay po ay paalaala sa lahat. Unang-una sa aking sarili. Tao rin po ako, hindi ako anghel. At ganoon din sa inyo. Paalaala sa ating mga sarili, itong ating tinalakay na ating khutbah. Kapatid sa pananampalataya, matapos mong marinig itong khutbah, mag-decision ka. Buburahin mo na yung nasa cellphone mo na mga kantahan at awitin na naglalaman ng 6 na elemento na yan, o itutuloy mong pakikinggan pa rin. Yang mga CD mo sa bahay, mga DVD mo sa bahay na naglalaman ng elemento na ating tinalakay sa taas, buburahin mo o itutuloy mo pa rin. Nang sa gayon, mamanahin ng mga anak mo, sila naman ang malilipatan na makikinig ng lason na ito sa kamalayan ng sambayanan.
Buong akala kasi ng tao, ang walang masama sa awitin na ito. Dahil ang ganda-ganda ng boses. Napakaganda ng boses ng mama o yung ali. Pagkatapos ang wording, ang tatamis, mga romantiko, hindi mo alam, diyan ka pinapatay sa asukal. Diyan ka pinapatay sa matamis. Diyan nilalason ang kamalayan mo nang sa gayon makalimutan mo ang iyong Panginoon, nang sa gayon ang mamamalagi sa iyo, ang mamamayani sa iyong kamalayan ay ang sumunod sa tibok ng puso mo. Pagmamahal na bulag, pag-ibig na bulag, pag-ibig na immoral. Hindi basta pag-ibig ay okay. Ang pag-ibig na tinutukoy natin, yaong katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang batay sa alam mo ano ang haram, ano ang halal. Na iparating natin sa inyo, magpasya ka. Buburahin mo na ang mga musika at kantahan sa cellphone mo, laptop mo, tablet mo, o aalagaan mo pagpahabang panahon. Kung talagang mahintatakotin ka sa Allah, ngayong narinig mo na itong khutbah, kung talagang ikaw ay mahintatakotin sa Allah, buburahin mo yan. Ngunit kung wala ka pa rin takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpapatuloy mo yan. Nagampanan namin ang aming tungkulin. Nawa, gantimpalaan tayo ng Allah ng patnubay. Nawa, buksan ng Allah at yung mga isipan at burahin na natin ang mga elemento na iyan na lumalason, nakaka-penetrate, lumalason sa kamalayan ng mga Muslim.